At totoong tag-init na nga mga kapuso, pero ano nga ba ang mga dapat tandaan kapag mainit ang panahon? Makapalim natin live, the one and only Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Sir Chris, good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Sir Chris, ano po ang unang-una nating dapat bantayan, lalo na po ngayon na official ng tag-init? Unang-una, iwasan, hanggat maaari po, iwasan natin yung mga outdoor activities sa kasagsagan ng init ng araw. Usually, that is in between 12 to 3 in the afternoon. Kasi yung tinatawag nating prolonged exposure sa init ay pwedeng magdulot ng mga heat cramps or heat strokes, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior. Kaya doon sa mga kababayan po natin na hindi talaga may iwasang ma-expose sa init ng araw dahil sa nature ng kanilang trabaho, gaya po ng mga nasa construction industry, pinapayagan po natin from time to time sumilong, uminom ng maraming tubig. Thank you, Sir Chris. Sa outlook naman po ng tag-init sa buong bansa, magiging matindi ba ito kumpara nung nakaraang taon, Sir Chris? Well, sa ngayon nakikita natin kasi we're approaching the neutral condition na po eh. Wala tayong El Nino or La Nina. Usually, inaasahan nating mainit talaga pag panahon ng El Nino. Pero dahil nga inaasahan po natin na during the second half of this year ay magiging neutral ang climate condition natin, hindi naman po natin nasa na magiging mas mainit pa kumpara nung last year. Pero nandiyan pa rin po yung paalala natin na kapag panahon nga ng tag-init, as much as possible, mag-monitor ng mga forecast product ng Pag-asa para kung ano man po yung appropriate action with regards to any planned outdoor activity ay magagawa po natin. Sir Chris, yung pagtalaga, ay yung pagsabi o pag-announce ng official na summer nga, mas sumaba ba ngayon kaysa last year o on time naman siya? Well, kung titingnan natin, the last 5 years, talagang yung termination ng Northeast Monsoon natin at saka yung declaration natin, yung pagsisimula ng panahon tag-init ay talagang normal lang. Nasa middle of March up to the third week of March po. Ito po, Sir Chris, ano ang posibleng pinakamataas na may tatalang heat index tsaka saan-saan po ito posibleng maramdaman? Sa ngayon yung sa ating 2-day outlook, dito sa Metro Manila, inaasa natin posibleng pumalo hanggang 41 degrees Celsius, Pero sa ibang bahagi na ating bansa, of course, we're not ruling out the possibility na maybe yung highest natin during the duration of this dry season sa ating bansa ay posibleng umabot po ng mula 48 hanggang 50 degrees Celsius. Naku, sobrang init nun. Sir Chris, ito, saan po kaya ay posible po bang magkaroon ng heat wave? Ang heat wave po kasi mas nararamdaman ito sa mga bansa na tinatawag natin nasa mid-latitude areas, yung karaniwan nakakaranas ng 4 season. Yung heat wave kasi usually 2 hanggang 3 araw na tataas ang daytime temperature mo ng at least 0.5 degrees Celsius or higher. Dito naman sa atin kasi sa Pilipinas, all throughout the year, naka-expose po tayo sa init ng araw. So, kung magkaroon man minimal changes in the daytime temperature, ay hindi po natin agad-agad na mararamdaman. Kumbaga, hindi natin makaklassify as nagkakaranas po tayo ng heat wave. But, yun nga, asahan pa rin po natin na as we approach the dry season, talagang hotter or warmer days or even sa gabi, posibleng makaranas po tayo ng mas mainit na temperatura kumpara ng mga nagdaang buwan. Speaking of tag-init po, meron po ba tayong inaasahan na peak o yung parang sobrang, ito yung panahon na mararanasan natin yung mas matitinding init kumpara na itong mga araw na darating? Climatologically speaking, sir, ang ating matataas na antas ng temperatura ay natatala natin during the months of April and May. So ito yung kasagsagan ng init dito sa ating bansa. So likely, ngayong Marso, maaaring nakakaranas na tayo ng mainit na panahon, especially in the afternoon. Asahan pa rin po natin na posible pa itong magtuloy-tuloy. At posibleng mas mataas pa yung maitala natin. Not only the daily temperature, kundi maging yung computed heat index value natin. Ano po ang pinagkaiba ng highest record temperature sa heat index o damang init? Ito para malinawan po yung lahat ng mga kapuso natin. Well, itong highest recorded temperature, ito po yung ambient temperature, kumbaga yung temperatura sa paligid natin, na nasusukat base sa ating mga weather instruments. Yung tinatawag natin na thermometer. Yun po ang sumusukat nito. Ngayon yung heat index naman po, ito yung actual naman na nararamdaman ng tao kapag mataas ang temperatura at mataas din ang relative humidity o yung tinatawag nating halumigmig ng hangin, yung moisture content. So ito po naman, kaya usually ang ating daytime temperature, sabi ko nga, measured lang na isang thermometer, weather instrument, temperatura lang. So kaya mas mataas ang heat index value dahil we also take into account yung relative humidity at kung ano magiging epekto nito sa actual na mararamdaman ng tao. Ito, maiba tayo, Sir Chris, kamusta po yung binabantayan nating low pressure area ngayon na nasa may Mindanao? Well, sa ngayon naman po, maliit ang chance nito maging bagyo pero posibleng tumawid dito nga sa central at southern part na ating bansa. Kaya sa mga kababayan po natin dito sa may bandang Eastern Visayas, sa Caraga, Northern Mindanao area ay patuloy pong mag-monitor sa ating update at sa mga possible na localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas po ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. May habol kaya dito?
Sa nakikita po natin, ngayong buwan ng Marso ay wala, but we're not ruling out the possibility sa mga darating na buwan. For example, buwan ng April and May, either isa or hanggang 2 bagyo ang posibleng maranasan dito sa ating bansa. Pero ngayong taon, may outlook na po ba ang Pag-asa sa dami ng papasok na bagyo? Yung extended outlook po natin na hanggang September, yun nga, ngayong April, either wala or isa, May or June, isa hanggang 2, then yung July, August, September, posible pong umabot ng 2 hanggang 3 bagyo kada buwan. Ang galing. Maraming salamat po, Sir Chris Perez. Once again, Assistant Weather Services Chief mula sa Pag-asa. Good morning, sir. Maraming Thank you. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.